Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Abot sa 6.352 trillion pesos. Pension ang 9,000 senior souls. Malakilas, Baños, Narito Laguna. ang mga ulo ng mga balitang tinutukan namin ngayong Para sa 6 Patrol. Earl Sotoya, Joanna Laude, Cedric Sanji. Jezebel H. Bernardino, Casey Laude. Alexandro. Chris Sanji, ang kasandigan mo. Ipagsabi. Magandang araw Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Sa ngalan pa rin po ni Director Christopher Sanji, ako pa rin si Earl Sotoya, ang maghahatid sa inyo na maiinit at nagbabagong balita sa linggong ito. At ito, ang programang pambalitaan sa Rio ng Calabarzon. Sa East Patrol, ang kasandigan niyo sa balita at impormasyon. At narito ang mga nagbabagang balita na aming tinutukan ngayong linggo. Calabarzon Sun Movement nagsagawa ng joint network meeting para sa taong 2024. Mahigit 10,000 miyembro ng Serbisyong Tama Kababaihan Kalamba Chapter pinuno ang Jose Rizal Coliseum sa Kalamba sa kanilang General Assembly. Philippine Strategic Trade Management Summit 2024 isinagawa at pinaluhan ni PBBM. Cesar Chavez itinalaga ni PBBM bilang bagong Secretary ng Presidential Communications Office. Public Employment Services Office ng Lalawigan ng Laguna muling itinanghal sa Regional Best Peso First Class Province category. HENYU 2024 naging kick-off event ng Linggo ng Kabataan sa lungsod ng Kalamba. Sunog sa Barangay Pansol sa Kalamba, umabot sa ikatlong alarma at natupok ang 66 na kabahayan. 2024 Seal of Good Local Governance Validators, sinalubong ng lungsod ng Kalamba kasama ang sangguniang panglungsod at mga department heads. Simulan na po natin ang ating balitaan ngayong linggo. Bagong ambulansya para sa mas ligtas na Kalamba, hatid ng Bagong Pilipinas. Para sa detalye ng balita, narito si Rainiel Salem. Isang makabuluhang hakbang patungo sa mas ligtas at mas mabilis na serbisyong pangkalusugan ang natamo ng lungsod ng Kalamba matapos mapabilang sa mga benepisyaryo ng Presidential Distribution of PCSO Ambulances. Ang programa ay ginanap sa Quirino Grandstand sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang bagong ambulansya ay magiging tulay sa mas mabilis na pagtugon sa mga pangangailangang medikal ng mga Kalamenyo, lalo na sa mga oras ng kagipitan. Sa ilalim ng Bagong Pilipinas, ang ramdam na reforma ay patuloy na nagbibigay ng serbisyong tapat, epektibo at nararamdaman ng bawat isa. Sa pagtanggap ng ambulansya, pinapatibay ng lokal na pamahalaan ng Kalamba ang kanilang pangako sa kalusugan at kaligtasan ng kanilang mamamayan sa tulong ng pamahalaang nasyonal. Para sa 6 Patrol, Rainiel Salem, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Rainiel Salem. 14 na best employee ng lungsod ng Kalamba, binigyang pagkilala ni Mayor Ros Rizal. Para sa detalye ng balita, narito si Jezebel Bernardino.
14 na best employee ng lungsod ng Calamba, binigyang pagkilala ni Mayor Rostizal. Bilang pagkilala sa dedikasyon at malasakit ng mga natatanging kawani ng pamalaan, 14 na best employees mula sa iba't ibang departamento ng lokal na pamalaan ng Calamba ang pinarangalan ngayong araw. Tumanggap sila ng plaques and cash incentives bilang simbolo ng pasasalamat mula sa lokal na pamalaan sa kanilang walang sawang paglilingkod para sa bayan. Pinangunahan ni Mayor Rostizal ang seremonya ng pagkilala at ginawaran ang mga empleyado na kinilalang may malaking ambag sa pagpapahusay ng serbisyo publiko sa ilalim ng programang Ramdam na Reforma. Patuloy ang suporta ng lokal na pamalaan sa mga empleyadong nagpapakita ng husay, integridad at dedikasyon sa kanilang trabaho. Ang naturang parangal ay naglalayong ipakita ang pagpapalaga ng pamalaan sa mga empleyadong patuloy na nagtatrabaho para sa kaunlaran ng Calamba, sa kabila ng mga hamon at pagsubok sa serbisyong pampubliko. Para sa Sais Patrol, ang kasandigan mo, Jezebel Bernardino, ipagsabi. Maraming salamat, Jezebel Bernardino. Calabarzon Sun Movements nagsagawa ng joint network meeting para sa taong 2024. Para sa detalye ng balita, narito si Joanna Laude. Noong September 13, 2024, isinagawa ng Calabarzon Scaling Up Nutrition Movement ang kanilang taunang pagpupulong na ginanap sa Swiss Bell Hotel, Blue Lane, Santa Cruz, Manila. Ang nasabing pagpupulong ay dinaluhan ng mga kinatawan mula sa academe, business, civil society alliance at youth. Ang pagpupulong ay pinangunahan ni Regional Nutrition Program Coordinator Lourdes Bolante Orongan ng National Nutrition Council Calabarzon. Ang mga dumalo ay kinabibilangan ng National Youth Commission Calabarzon, Kabisig ng Kalahi, Philippine Red Cross Batangas, Philippine Nutri-Foods Corporation, Batangas State University, Liano Farms Multipurpose Cooperative, Rosario Livestock and Agriculture Farmings Cooperative, Swiss Pharma Research Laboratories, UPLB Pidani, Food and Nutrition Youth Network, International Institute for Rural Reconstruction, Bradnest Bakery Products, mga kinatawan ng bata at barangay nutrition scholar mula sa Barangay San Jose, Tagaytay City at MRG Food Products. Sa agenda ng pagpupulong, pagbibigay ng pangkalahatang idea, ipinresenta ni NPC Bolante Orongan ang Sun Philippines at ang Philippine Plan of Action for Nutrition 2023 to 2028. Pagpapakita ng resulta, ipinresenta ni NO2 Julian Luis Cuartero ang resulta ng Knowledge Cafe Workshop na isinagawa noong General Assembly ng Sun Philippines noong June 24, 2024. Komprehensibong talakayan, ipinaliwanag ni NYC Calabarzon Cluster Head Mr. Amerson Aguinaldo ang Philippine Youth Development Plan 2023 to 2028 at ang 10 sentro ng partisipasyon. Pagpapakita ng inventaryo, ipinresenta ni PDO1 Kayla Guarda ang inventaryo ng mga model nutrition PPAs at ang mga inisyatibo mula sa iba't ibang munisipyo at lungsod sa Calabarzon na nakapaghatid ng positibong kinalabasan sa nutrisyon. Ipinahayag ni Mr. Aguinaldo ng NYC Calabarzon ang mga estratehiya kung paano makakatulong ang mga youth organizations sa pag-abot ng mga layunin ng PYTP sa 2028. Sinusuportahan din niya ang panawagan na isama ang nutrition agenda sa Local Youth Development Plan. Upang maabot ang mga layunin ng Sun Movement, isinagawa ang isang workshop sa hapon kung saan ang 4 na network ay naglatag ng kanilang mga paunang laro, mga lugar para sa convergence, expansion, at complementation na nakatuon sa mga PPA and priority areas sa rehiyon tulad ng Quezon, Rizal at Cavite provinces. Ang mga resulta ng workshop ay ipinresenta sa plenaryo. Sa pangkalahatan, matagumpay na tinapos ang pagpupulong na may mga kasunduan na itinakda upang tiyakin ang epektibong pag-andar ng bawat network. Para sa Sais Patrol, Joanna Laude, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Joanna Laude. Humigit 1,000 pamilya apektado ng sunog sa Bacoor, Cavite
Away mag-asawa naman ang tinitingnang dahilan ng sunog. Para sa detalye ng balita, ipapatrol ni Rainiel Salen. Mahigit 1,000 pamilya ang nawalan ng tirahan matapos ang sunog na sumiklab sa Barangay Zapote 3, Bacoor, Cavite noong ika-10 ng Setyembre. Ayon sa Bacoor Bureau of Fire Protection, nagsimula ang apoy bandang alas 12 ng tanghali at mas mabilis na kumalat ito dahil gawa sa light materials ang mga bahay at malakas ang hangin sa lugar. Umabot sa ikatlong alarma ang sunog at napulang bandang alas 2 ng hapon. Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi ng sunog. Ngunit isa sa mga tinitignang anggulo ay ang away ng isang mag-asawa na residente sa barangay. Sa kasalukuyan, inaasikaso ang mga naapektuhan ng sunog at nagbibigay ng agarang tulong ang lokal na pamahalaan ng Bacoor. Para sa 6 Patrol, Rainiel Salen, ang kasandigan mo ipagsabi. Maraming salamat, Rainiel Salen. 3,000 Lagunense nakatanggap ng akap mula sa pondong ipinagkaloob ni House Speaker Martin Romualdez, kina Gobernadora Ruth Mariano Hernandez at Governor Ramil Hernandez. Para sa detalye ng balita, narito si Jezabel Bernardino. 3,000 Lagunense nakatanggap ng akap mula sa pondong ipinagkaloob ni House Speaker Martin Romualdez, kina Gobernadora Ruth Mariano Hernandez at Gobernador Ramil Hernandez. Mahigit 3,000 Lagunense ang tumanggap ng ayuda sa ilalim ng Ayuda para sa Kapos ang Kita program, na pinondohan mula sa tanggapan ni House Speaker Honorable Martin Romualdez sa pangunguna ng pamahalaang panlalawigan ng Laguna at ni Gov. Ramil Hernandez. Matagumpay na sinagawa ang payout para sa mga residente ng lalawigan na nangangailangan ng karagdagang suporta mula sa pamahalaan. Sa kanyang pakikibahagi sa nasabing aktibidad, ipinahayag ni Gobernadora Ruth Mariano Hernandez ang kanyang lubos na pasasalamat kay House Speaker Romualdez para sa walang humpay na suporta sa mga programa ng probinsya. Anya, ang tulong na ito ay bahagi ng patuloy na serbisyong tama na naglalayong matulungan ang mga kapuskitang Lagunense. Binigyan din ni Gobernadora Hernandez ang kahalagaan ng pagtutulungan sa pagitan ng lokal at pambansang pamahalaan upang makapaghatid ng makabuluhang serbisyo para sa lahat ng mamamayan ng Laguna. Para sa 6 Patrol, ang kasandigan mo, Jezabel Bernardino, ipagsabi. Maraming salamat, Jezabel Bernardino. Mahigit 10,000 miyembro ng Serbisyong Tama Kababaihan Calamba Chapter, pinuno ang Jose Rizal Coliseum sa Calamba sa kanilang General Assembly. Para sa detalye ng balita, ipapatrol ni Rainiel Salen. Mahigit 10,000 miyembro ng Serbisyong Tama Kababaihan ang nagtipon sa Jose Rizal Coliseum, Calamba City para sa matagumpay na STK General Assembly. Ang pagtitipon ay pinangunahan ni Gobernadora Ruth Hernandez at nagsilbing pinakamalaking pagtitipon ng kababaihan sa buong Laguna. Sa kanyang talumpati, taos-pusong pinahayag ni Gobernadora Ruth Hernandez ang kanyang pasasalamat sa bawat miyembro ng STK na naglaan ng oras upang dumalo sa naturang kaganapan. Aniya, ang presensya ng napakaraming kababaihan ay hindi lamang simbolo ng suporta, kundi isang malakas na inspirasyon upang ipagpatuloy ang pagtatrabaho para sa kabubuti ng buong lalawigan. Dagdag pa niya, hindi niya inakala na aabot sa higit 10,000 ang dumalo at siya ay nagpapasalamat sa lahat ng sumuporta. Kanyang pinangako na higit pang pagbubutihan ang kanilang paglilingkod sa buong probinsya. Binigyan din ni Gobernadora na patuloy na isusulong ng pamahalaang panlalawigan ang serbisyong tama, lalo na para sa kapakanan ng mga kababaihan. Asahan umano na lahat na hindi magbabago ang kanilang hangarin na maghatid ng mga programang makabuluhan at sumusuporta sa bawat Lagunense, lalo na sa mga kababaihan. Ang pagtitipong ito ay naglalayong palakasin ang samahan ng mga kababaihan sa Laguna at isulong ang mga programa at serbisyong partikular na nakatuon sa kanilang pangangailangan. Para sa 6 Patrol, Rainiel Salen, ang kasandigan mo ipagsabi. Maraming salamat, Rainiel Salen. PBBM at Pamilya Marcos dumalo sa Thanksgiving Mass sa paggunita ng ika-170 taong anibersaryo ng kaarawan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Para sa detalye ng balita, ipapatrol ni Joanna Laude.
Dumalo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama ang First Lady Liza Araneta Marcos at ang kanilang mga anak na sina Congresswoman Sandro, Simon at Vincent sa isang Thanksgiving Mass na ginanap sa Immaculate Conception Parish, Batac City, Ilocos Norte. Ang misa ay bilang pagunita sa ika-107 na kaarawan ng dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. na ipinanganak noong September 11, 1917. Nagsilbing pagtitipon ang nasabing misa upang ipagpasalamat ang mga natamang tagumpay ng pamilya Marcos at ipagdiwang ang pamana ng dating Pangulo na siyang nagsulong ng mga proyekto at programang nagkaroon ng malalim na epekto sa bansa. Matapos ang misa, nagkaroon ng maikling programa kung saan binigyang pugay ang mga kontribusyon ng dating Pangulong Marcos Sr. sa kasaysayan ng Pilipinas. Para sa 6 Patrol, Joanna Laude. Ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Joanna Laude. Philippine Strategic Trade Management Summit 2024 isinagawa at dinaluhan ni PBBM. Para sa detalye ng balita, ipapatuloy ni Rainiel Salen. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbubukas ng kauna-unahang Philippine Strategic Trade Management Summit 2024 na ginanap noong 19 ng Setyembre sa Bonifacio Global City o BGC. Ang summit ay nagtipon ng mga matataas na opisyal mula sa iba't ibang ahensya ng kalakalan sa buong mundo. Layunin ng summit na talakayin ang mga pinakabagong trend, issue at hamon ng STM. Nagsilbi rin itong plataporma para sa pagbabahagian ng kaalaman, pinakamahusay na mga gawi at mga estratehiya upang mapalakas ang pagsunod at pagpapatupad ng mga batas sa STM na nakatuon sa pagpigil ng pagkalat ng sensitibong kalakal at teknolohiya. Binigyan diin naman ni Pangulong Marcos ang kahalagaan ng internasyonal na kooperasyon upang matiyak ang epektibo at ligtas na sistema ng kalakalan upang maiwasan ang pagkalat ng mga sensitibong produkto at teknolohiya. Ipinapakita naman ng summit na ito ang dedikasyon ng Pilipinas sa pagpapanatili ng ligtas at maunlad na kalakalan sa pandaigdigang ekonomiya. Para sa 6 Patrol, Rainiel Salen, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Rainiel Salen. Cesar Chavez, itinalaga ni PBBM bilang bagong sekretary ng Presidential Communications Office. Para sa detalye ng balita, narito si Jezabel Bernardino. Cesar Chavez itinalaga ni PBBM bilang bagong Secretary of Presidential Communications Office. Formal na nanumpa si Cesar Chavez bilang bagong kalihim ng Presidential Communications Office sa harap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong Huwebes, Setyembre 5, 2024. Si Chavez na may malawak na karanasan sa pamahalaan at komunikasyon ay inaasahang magpapatibay sa mga hakbang ng administrasyon para sa mas epektibong pakikipag-ugnayan sa publiko. Isa sa mga pangunahing tututukan ni Chavez ay ang aktibong pakikipag-usap sa mga issue gaya ng West Philippine Sea at ang Build Better More Infrastructure Program. Layunin din niyang labanan ang pagkalat ng peking balita sa pamamagitan ng pagtatalaga ng mga fact-check officer para sa mga ahensya ng media ng pamahalaan. Papalitan ni Chavez si Cheloy Garafil na naitalaga naman bilang pinuno ng Manila Economic and Cultural Office sa Taiwan. Para sa 6 Patrol, ang kasandigan mo, Jezabel Bernardino, ipagsabi. Maraming salamat, Jezabel Bernardino. Marami pang balita ang aming ihahatid sa inyo sa pagbabalik ng MyTV6 sa Ace Patrol, ang kasandigan niyo sa balita at impormasyon. Sitwasyon sa second quarter Itong anibersaryo ng Abot sa 6.352 trillion pesos. Pension ang 9,000 senior souls. Malaki Los Baños, Narito ang Laguna. mga ulo ng mga balitang tinutukan namin ngayong Para sa 6 Patrol, Girl Satoya, Joanna Laude. Cedric Sanji. Jezabel H. Bernardino. Casey Laude. Sandro. Chris Sanji, ang kasandigan mo, Ipagsabi.
Ito si Tita Prima, business-minded at isang True Blue certified #plantita. As a single mom, sa hamon ng buhay siya ay laging lumalaban. Successful naman siya, parang success niya sa pagpapatubo ng mga halaman. Nakakita siya ng sasakyan mula sa Bajaj Philippines nang magkapandemya. Isang epektibong diskarteng naisip niya, isang napakagandang opportunity, online plant selling na may kasamang delivery. Kaya from #plantita, ngayon siya'y #negosyanteng kumikita. Just like how plants need sunlight, alam mo, dapat nagsashine din tayo ng light to everyone. Let's give them joy. Let's sell them plants. Pero you know, to be able to deliver all my products sa mga buyers ng mga plantitas, I needed an effective solution sa mga challenges sa akin sa deliveries noon. And I found that solution in Bajaj Maxima Cargo. Sobrang eto talagang effective na hauling vehicle for my business. Bakit effective? Kasi naloload niya lahat ng mga tinda ko. And even my tall plants, na isasakay niya lahat with no problem at all. Ang galing, di ba? So, right now, I'm planning to buy 2 more units kasi parang effective din siya sa mga new business ideas ko like yung Jolly Jeep and mobile internet cafe. Ang galing, di ba? Yung nakapagdala ka na ng joy sa mga customers, kumita ka pa. Ang saya, di ba? Effective! Kapatid, sa iyong sexual at reproductive health, ito ba ang pinakamabuting paraan ng pagdedesisyon? Huwag iasa sa tsansa ang kalusugan mo. Kumonsulta sa iChoose. Sa mga health workers na mapangunawa, mahusay at matulungin para ang desisyon mo tama, hindi tsamba. Tara, usap tayo. Practice safe sex para sa healthy Pilipinas. Motor Central Kaibi Gun Card. Enjoy discounts and exclusive promos. Event invites. Training. And many more. You can get 5% discount on oil and spare parts, 10% discount on labor charges, 1% discount on purchase of brand new motorcycles. So what are you waiting for? Kaibi Gun? Visit the nearest Motor Central branches to know more. Be part of Kaibigan Community on Facebook and enjoy the perks of being member in Kaibigan Community. Join exclusive product launch activity. Express your opinion. Join special promotions. Here's quick recap of Kaibigan Community events.
What are you waiting for, Kaibigan? Come and join us on Facebook. Mga kapuso, kamusta kayo? Naghahanda kami para sa isang kakaibang road trip dito. At syempre kasama natin ang ating motorcycle dealer, ang Motor Central. Itong Bajaj ang gagamitin natin para ma-experience ko naman kung gaano ito kakomportable at katibay on the road. O ano, ready na kayo? Happy ka! Oo, sarap eh. Komportable ba? Oo, komportable. Matibay ba? Matibay na matibay. Sabi ko sa'yo, Delo, hindi kayo mahihirapan matagpuan ang branches nito sapagkat matatagpuan nito sa Calabarzon area. At syempre, makikita ang Motor Central sa Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon Province, North Luzon. Ikaw naman! Matatagpuan dito sa Mindoro, Marinduque, Davao at Manila. Mga kapuso, paano? Magkita-kita tayo next week at may road trip na naman kami ni Delo. At syempre, kasama pa rin ang ating motorcycle dealer, ang Motor Central. Okay, let's go! Road trip na! Yes! Sugod! Ano, bibili mo na to? Oo naman, kaibigan. Kaibigan? Kaibigan. Friend. Oh. Kasi nalaman ko, sa Motor Central, tinatrato nilang kaibigan lahat ng customers nila. Wow, Sa Motor Central, may alagang kaibigan. Meaning, mapagkakatiwalaan, maingat at maaasahan pagdating sa pagkukumpuni ng motor. Asikasong kaibigan o yung buong atensyon ay binibigay pagdating sa mga impormasyon about motors. Legit ito, kaibigan. Makakasiguro kang urig at matibay ang pyesa ng Motor Central. Payong kaibigan, mabilis at maluwag ang credit terms na ibibigay nila. At style mo to, kaibigan. O bawat motor ay may kanya-kanyang dating na bumabagay sa forma ng customer. Gets ko na! Kaya ang word for the day is kaibigan! Brought to you by Motor Central! Ano, Delo? Gusto mo magpagalingan tayo eh? Oo! Yun lang? Alam mo ba kung ano mga features itong Bajaj? Oo naman. Ano? Meron tong handbrake. Meron tong hydraulic tandem brake. Saka may reverse pa. Parang kotse, saka yung mga ibang four wheels na sasakyan. Ikaw naman, yun lang ba maiyayabang mo? Alam mo ba itong Bajaj? Ay, may... Pang-lima ang tao to. May seatbelt, may wiper, may headlight, at may taillight. Kumpleto! Teka. Sino ka ba? Oo nga, ba't nandito to? Kaya kung nakabili na ito, yan ang ginagawa niyo dito. Pasensya na po. Paano ba? Opo, makita-kita tayo next week ha. Boss, pasensya na. Oo, ayan na. Sakay ka kasi nasakay. Nagbabalik ang programang pambalitaan mula sa Royal Cable My TV6. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa pagbabahagi ng mga napapanahong balita mula sa ating mga lugar.
Bomb Awareness Seminar sinagawa ng Poso sa lungsod ng Santa Rosa. Para sa detalye ng balita, ipapatrol ni Reina Salen. Isinagawa ng pamahalaan ng lungsod ng Santa Rosa ang isang Bomb Awareness Seminar noong 31 ng Agosto sa pangunguna ng Public Order and Safety Office. Ang seminar na ito ay naglalayong iangat ang antas ng kaalaman at kahandaan ng mga residente hinggil sa mga panganib at tamang pagtugon sa mga insidente ng bomba. Ang programang ito ay nagbigay ng mahalagang impormasyon sa mga kalahok kung paano maiwasan at pamahalaan ang mga potensyal na banta mula sa mga pampasabog. Saklaw ng seminar na ito ang mga pangunahing paksa tulad ng pagkilala sa mga posibleng senyales ng bomba, tamang hakbang na dapat gawin kung may natuklasang kahina-hinalang bagay, at mga protokol sa pag-evacuate at pag-report ng mga insidente. Ang mga tagapagsalita, kabilang ang mga eksperto mula sa mga ahensya ng seguridad at mga miyembro ng Philippine National Police ay nagbahagi ng kanilang kaalaman, karanasan upang matulungan ang mga residente na maging handa sa anumang uri ng panganib. Ang kanilang mga presentasyon ay sinamahan ng mga live demonstration at mga interactive na pagsasanay upang mas may paliwanag ang tamang paraan ng pag-aksyon sa mga critical na sitwasyon. Ayon naman kay Mayor Arlene Arcillas, ang seminar ay isang mahalagang hakbang sa pag-iyak ng kaligtasan ng komunidad. Ang pagbuo ng kalaman at kahandaan sa mga ganitong uri ng banta ay hindi lamang responsibilidad ng mga ahensya ng seguridad kundi pati na rin ng bawat mamamayan. Sa pamamagitan ng mga ganitong programa, inaasahan nila na magiging mas alerto at handa ang mga residente sa pagharap sa mga hindi inaasahang sitwasyon. Ang Bomb Awareness Seminar ay bahagi ng patuloy na pag-isikap ng pamahalaang lungsod ng Santa Rosa na palakasin ang seguridad at proteksyon sa buong lungsod. Ang matagumpay na pagdaraos ng seminar ay nagpapakita ng dedikasyon ng lokal na pamahalaan sa pagbibigay ng komprehensibong edukasyon sa kanilang mga nasasakupan upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Para sa Sais Patrol, Reina Salen, ang kasandigan mo ipagsabi. Maraming salamat, Reina Salen. Serbisyong sapat para sa lahat ng PBBM, matagumpay na naisagawa. Para sa detalye ng balita, ipapatrol ni Joanna Laude. Isang matagumpay na pagdiriwang ng kaarawan ni Pangulong Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. ang isinagawa sa pamamagitan ng handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat na ginanap sa PGL Extension Office sa Halang Lungsod ng Calamba noong September 14, 2024. Ang programa ay pinangunahan ni Gobernadora Mil Hernandez at Gobernadora Ruth Mariano Hernandez at ito ay kinabilangan ng simultaneous distribution ng iba't ibang uri ng presidential assistance para sa mga benepisyaryo ng TUPAD, AKAP, Training for Work Scholarship, Farmers Assistance, at awarding ng Shared Service Facility, Cooperatives Assistance at iba pang mga programa. Sa unang batch ng distribusyon, 875 na Lagunense ang tumanggap ng tulong pinansyal para sa programang TUPAD, habang 890 naman sa ikalawang batch. Bukod dito, 988 na individual ang nakinabang mula sa programang AKAP. Ang mga benepisyaryo ay nagkaroon din ng pagkakataon na makatanggap ng iba't ibang tulong at serbisyong handog ng pamahalaan. Ang layunin ng programa ay tiyakin na walang maiiwan sa pag-unlad at masiguro na ang bawat mamamayang Pilipino ay makikinabang mula sa mga serbisyong ito. Nagkaroon din ng pagkakataon ang mga nakiisa sa programa na makabili ng basic commodities at lokal na produkto sa kadiwa ng Pangulo na naghandog ng murang bilihin na hatid ng Department of Agriculture. Nagpasalamat at nagbigay ng pagbati sa karawan ng Pangulo ang mag-asawang Gobernadora Mil Hernandez at Congresswoman Ruth Mariano Hernandez. Nakasama rin nila sina Commission on Filipinos Overseas Secretary Romulo V. Arugay, Department of Labor and Employment Provincial Director Guido Resio, Department of Trade and Industry Laguna Provincial Director Christian Ted Tongohan, Department of Agriculture, the Technical Education and Skills Development Authority, at Department of Interior and Local Government. Ayon sa Pangulo, hangad niyang magpatuloy ang mga magandang programa para sa lahat ng Pilipino.
at patuloy na maramdaman ang benepisyo ng mga serbisyong handog ng pamahalaan. Para sa Sais Patrol, Joanna Laude, ang kasandigan mo ipagsabi. Maraming salamat, Joanna Laude. Public Employment Services Office ng Lalawigan ng Laguna, muling itinanghal na Regional Best Peso First Class Province Category. Para sa detalye ng balita, narito si Rainiel Saren. Isang malaking tagumpay para sa Provincial Peso Laguna ang pagkakamit nito ng Regional Best Peso Award sa kategoryang First Class Province. Ang pagkilalang ito ay binigay sa kanilang tanggapan dahil sa kanilang masigasig na pag-isikap na maipatupad ang mga makabuluhang programa, partikular na ito sa pagbibigay ng trabaho sa maraming mamamayan. Ang award na ito ay simbolo ng dedikasyon ng Public Employment Service Office ng Laguna sa pagpapabuti ng empleyo at pangkabuhayan sa lalawigan. Sa kanilang matibay na pangako, natamo nila ang parangal at kasama nito ang 1 milyong pisong proyekto mula sa Department of Labor and Employment. Ang pondong ito ay magsusulong ng mas pinabuting programa na naglalayong lumikha ng higit pang oportunidad sa trabaho para sa mga Lagunense. Ayon kay Gobernadora Ruth Mariano Hernandez, ang pagkilalang ito ay hindi lamang tagumpay para sa Provincial Peso, kundi para sa buong Laguna. Patuloy nilang itutuloy ang kanilang misyon na maghatid ng dekalidad na serbisyo sa lahat ng nangangailangan. Ang 1 milyong piso na proyekto ay malaking tulong upang higit pang mapabuti ang kanilang programa at mas marami pang Lagunense ang makinabang. Ang pagkilala sa Provincial Peso Laguna ay nagpapatunay sa kausayan ng kanilang mga programa at sa kanilang dedikasyon sa pagsuporta sa mga mamamayan sa paghahanap ng trabaho. Ang kanilang patuloy na pagsumikap ay isang inspirasyon sa iba pang ahensya at lokal na unit ng gobyerno sa rehiyon. Para sa Sais Patrol, Rainiel Salen, ang kasandigan mo ipagsabi. Maraming salamat, Rainiel Salen. Road Safety PD Park isinagawa sa Barangay Kaingin sa lungsod ng Santa Rosa. Para sa detalye ng balita, narito si Jezabel Bernardino. Road Safety Kiddie Park isinagawa sa Barangay Kaingin. Matagumpay na isinagawa ng pamahalaan lungsod ng Santa Rosa ang Road Safety Kiddie Park noong ika-4 ng Setyembre para sa mga daycare students mula sa Barangay Kaingin. Ang makabuluhang kaganapang ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng lungsod na itaas ang kamalayan sa seguridad sa kalsada mula sa murang edad. Ang Road Safety Kiddie Park ay naglalayong magturo ng wastong kaalaman sa mga batang mag-aaral hinggil sa mga pangunahing patakaran at regulasyon sa pagmamaneho, pati na rin ang kahalagahan sa pagsunod sa batas trapiko. Sa pamamagitan ng masigla at interaktibong aktibidad, ang mga estudyante ay nakilahok sa mga simulasyon ng kalsada kung saan natutunan nila ang tamang pag-uugali sa kalsada, paggamit ng pedestrian lanes at pagsunod sa traffic lights. Ang programa ay nakatuon sa pagbibigay sa mga bata ng matibay na pundasyon sa road safety upang sila ay maging responsable at maalam sa kanilang paugali sa kalsada sa hinaharap. Pinangunahan ng mga eksperto sa road safety at ang mga miyembro ng lokal na pamahalaan, ang mga aktibidad ay idinisenyo upang maging masaya at kapaki-pakinabang para sa mga kabataan. Kasama sa mga isinagawang aktibidad ang mga simulation ng traffic situations, practical exercises at pag-cross ng kalsada. At interactive na mga laro nagtatampok ng mga pangunahing konsepto ng road safety. Ayon kay Mayor Arlene Arcillas, ang ganitong mga programa ay mahalaga upang mamanatiling ligtas ang ating mga komunidad, lalo na ang mga bata na ang kanilang paugali sa kalsada ay maaaring makaapekto sa kanilang kinabukasan. Ang edukasyon sa road safety ay isang pangunahing hakbang para sa kaligtasan ng lahat ng mga gumagamit ng kalsada. Sa pamamagitan ng pag-abot sa mga bata sa isang maagang yugto, inaasahan nating maitatatak sa kanilang isipan ang mga tamang asal at kaalaman sa kalsada. Sa pangkalahatan, ang Road Safety Kiddie Park ay isang matagumpay at isang mahalagang hakbang tungo sa pagbuo ng isang mas ligtas na komunidad para sa lahat. Ang programang ito ay isang patunay ng dedikasyon ng pamahalang lungsod ng Santa Rosa sa pagpapalaganap ng kaalaman at pagbibigay ng proteksyon sa lahat ng mamamayan. Para sa Sais Patrol, ang kasandigan mo, Jezabel Bernardino, ipagsabi. Maraming salamat, Jezabel Bernardino.
Henyo 2024 naging kick-off event ng Linggo ng Kabataan sa lungsod ng Calamba. Para sa detalye ng balita, ihahatid ni Joanna Laude. Sa pagkatapos ng Linggo ng Kabataan, ang Hen Youth Quiz Bee 2024 ay nagbigay daan sa isang makulay at kapanapanabik na pagdiriwang ng katalinuhan at determinasyon. Sa bawat tanong na nasagot at bawat hakbang na tinahak, ipinakita ng mga kalahok ang tunay na diwa ng isang mahusay na estudyante. Ang pagkakapanalo sa Hen Youth Quiz Bee ay hindi lamang simbolo ng talino, kundi pati na rin ang pag-asa at inspirasyon para sa iba pang kabataan na nagsusumikap sa kanilang pag-aaral. Narito ang mga nagwagi sa Hen Youth Quiz Bee 2024. First place, Carl Patrick C. Serrano mula sa Calamba Bayside Integrated School. Second place, Sofia Dominic C. Apostol mula sa Calamba City Science Integrated School. Third place, Eureka Miyuki G. Biglang-Awa mula sa Calamba Bayside Integrated School. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang sa mga kalahok, kundi para rin sa kanilang mga guro, pamilya at komunidad na nagbigay ng suporta at gabay sa kanilang paglalakbay. At iyan ang mga kaganapan sa Hen Youth Quiz Bee 2024. Para sa Sais Patrol, Joanna Laude, ang kasandigan mo ipagsabi. Maraming salamat, Joanna Laude. Sunog sa Barangay Pansol sa Calamba. Umabot sa ikatlong alarma at natupok ang 66 na kabayan. Para sa detalye ng balita, ipapatro ni Rainiel Sale. Noong ika-14 ng Setyembre, nagkaroon ng sunog sa isang tirahan sa Purok 4, Barangay Pansol, Calamba City. Agad naman itong naresponduhan ng mga bombero mula sa Bureau of Fire Protection ng Calamba ang insidente. Dahil sa mas mabilis na pagkalat ng apoy, itinaas sa ikatlong alarma ang sitwasyon. Nagbigay daan naman ng mas malaking mobilisasyon para sa pag-apula ng sunog. Sa tulong ng mga residente ng lugar, nagsagawa ng bucket relay at sa pagsuporta ng kalapit na fire station tulad ng Santa Rosa City Fire Station, Los Baños Fire Station, Bay Fire Station, Binyan City Fire Station at Tanawan City Fire Station. Kasama rin ang mga voluntaryo mula sa Barangay Canlubang at Palingon. Matagumpay na napula ang sunog sa kabila ng matinding pagsubok. Ang maagap na pagresponde at ang pagtutulungan ng komunidad at iba pang fire stations ay naging susi sa mabilis na pag-apula ng sunog at sa pag-iwas sa mas malaking pinsala. Muli, pinapaalalahan ng Calamba City Fire Station ang lahat ng mamamayan na maging maingat sa mga posibleng sanhi ng sunog at magpatuloy sa pag-asanay ng mga tamang hakbang para sa pag-iwas sa mga insidente ng sunog. Ang kooperasyong ito at pag-iingat ay mahalaga upang mapanatiling ligtas ang ating komunidad. Para sa Sais Patrol, Rainiel Salen, ang kasandigan mo ipagsabi. Maraming salamat, Rainiel Salen. Senator Bongo at Governor Ramil Hernandez nakisaya sa Philippine Councilors League Laguna Chapter Sports Fest. Para sa detalye ng balita, narito si Jezabel Beverly. Senator Bongo at Governor Ramil Hernandez nakisaya sa PCL Laguna Chapter Sport Fest. Muling nakisaya si Senator Christopher Bongo sa Philippine Councilors League Laguna Chapter Sport Fest na ginanap sa Laguna Sports Complex sa bayan ng Santa Cruz noong Setyembre 12, 2024. Kasama niya sa pagtangkilik sa kaganapan si Gobernador Ramil Hernandez. Sa pagbisita ni Senator Go sa mga palaro sa iba't ibang bahagi ng bansa ay bahagi ng kanyang advokasya para sa sports development na layong itaguyod ang pisikal na aktibidad at pagkakaroon ng mas maraming oportunidad para sa mga kabataan at lokal na komunidad. Ang Sports Fest ay pinamumunuan ni President Junalina Dada Reyes ng PCL Laguna Chapter ay dinaluhan ng mahigit 200 ng mga konsehal mula sa buong lalawigan ng Laguna. Ang nasabing kaganapan ay naging pagkakataon para sa mga lokal na opisyal na ipakita ang kanilang kasanayan sa iba't ibang sports at magsanay pwersa sa pamamagitan ng sportsmanship.
Kasama sa mga dumalo sa Sports Fest sina Board Member Benjo Aragao, Binyan City Vice Mayor Jer Alonte, Pangil Mayor Gerard Aritaw at ang aktor na si Philip Salvador. Ang kanilang pagdalo ay nagdagdag saya at sigla sa okasyon. Bilang bahagi ng kanyang pagbisita na mahagi ng ilang premyo ang team ni Senator Go na nagpasaya sa mga kalahok at nagbigay ng karagdagang inspirasyon sa mga dumalo. Ang naturang Sports Fest ay isang patunay ng pagkakaisa at suporta sa sports development sa ilalim ng leadership ni Senator Go at Gobernador Hernandez. Para sa Ispatrol, ang kasandigan mo, Jezebel Bernardino, ipagsabi. Maraming salamat, Jezebel Bernardino. Mga nagwagi sa Gawad Kampiyon ng Kabataan ng Laguna 2024, pinangalanan na. Para sa detalye ng balita, ipapatrol ni Rainiel Sale. Sa pagtatapos ng Youth Week 2024, pinarangalan ang iba't ibang grupo ng kabataan sa Sibol ng Laguna sa ilalim ng Gawad Kampiyon para sa Kabataan ng Laguna 2024. Ang pagdiriwang na ito ay ginanap sa Cultural Center of Laguna noong September 5 na pinangunahan ng Gawad Laguna Incorporation, Model SK at Youth Development Affairs Office of Laguna kasama si Gobernadora Ruth Mariano Hernandez sa pagbibigay ng makabuluhang mensahe sa 350 kabataang dumalo. Samantala, tinanggap din ang Top 10 Sibol ng Laguna awardee para sa kanilang mga proyekto na nag-ambag sa pagpapabuti ng komunidad. Isa sa mga mahalagang bahagi ng pagdiriwang na ito ay ang paglagda ng Letter of Agreement para sa patuloy na pagtutok at suporta sa mga kabataan sa Laguna para sa taong 2024 to 2026. Kasama sa mga lumagda sina Clifford Robin Gabatin, President of Gawad Laguna, Nesty Brial C. Villaviray, Chairperson of the Model SK Network, Fatima A. Villasenor, at Honorable Bench Stephen Felizmino. Ayon kay Gobernadora, ang tagumpay na ito ay hindi lamang pagkilala sa mga makabagong proyekto, kundi pati na rin sa dedikasyon na maisulong ang ganitong advokasya. Naway magsilbing inspirasyon ito sa lahat ng kabataang Lagunense. Ang pagdiriwang na ito ay isang patunay na matinding suporta sa mga kabataan at kanilang mga inisyatiba para sa ikakaunlad ng kanilang mga komunidad. Para sa Sais Patrol, Rainiel Sale, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Rainiel Sale. 2024 Seal of Good Local Governance Validators, sinalubong ng lungsod ng Calamba kasama ang sangguniang panglungsod at mga department heads. Para sa detalye ng balita, narito si Joanna Laude. Mainit na sinalubong ng lokal na pamahalaan ng Calamba ang mga national validators ng 2024 Seal of Good Local Governance or SGLG mula sa Department of the Interior and Local Government. Kabilang sa mga bumisita ay sina Araceli A. San Jose, CESO III, Regional Director ng DILG-CAR at Daryl Jane T. Paz, LGOO V ng DILG Abra. Buong suporta ang ipinamalas ng mga ahensya ng lokal na gobyerno, mga department heads, kinatawan ng national agencies at mga miyembro ng sangguniang panglungsod upang ipakita ang kanilang dedikasyon sa paghahatid ng dekalidad na serbisyong pampubliko. Ang ramdam na reforma ay patuloy na isinusulong sa bawat aspeto ng pamahalaang lokal upang matiyak ang mahusay na pamamahala at pag-unlad ng lungsod. Ang SGLG validation ay isang mahalagang hakbang upang patunayan ang kakayahan ng lokal na pamahalaan sa pagsunod sa mga pamantayan ng mabuting pamamahala, transparency at mahusay na serbisyo sa mga mamamayan ng Calamba. Para sa Sais Patrol, Joanna Laude, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Joanna Laude. Narito na nga po tayo sa pagtatapos ng ating programa. Pasasalamat sa ating mga reporters na nagsilbing instrumento para maiparating natin ang mga balitang ito sa buong Calabarzon. Maraming salamat po sa ating mga manonood at sumusubaybay sa mga episodes ng programang ito. Abangan niyo pa rin po kami sa mga susunod na linggo para sa mas kaabang-abang at mga bagong balita sa ating mga lugar. Para sa Sais Patrol, sa ngalan pa rin po ni Director Christopher Sanji,
Ako pa rin si Earl Sotoya, ang kasandigan nyo ipagsabi. Sa second quarter, Itong anibersaryo ng Abot sa 6.352 trillion pesos. Pension ang 9,000 senior souls. malaki Los Baños, Narito ang mga ulo ng mga balitang tinutukan namin ngayong linggo. Para sa Sais Patrol. Earl Sotoya, Joanna Laude, Cedric Sanji, Jezebel H. Bernardino, Casey Laude, Alexandro, Chris Sanji, ang kasandigan mo ipagsabi. Ito si Tita Prima, business-minded at isang True Blue certified #PlanTita. As a single mom, sa hamon ng buhay siya ay laging lumalaban. Successful naman siya, parang success niya sa pagpapatubo ng mga halaman. Nakakita siya ng sasakyan mula sa Bajaj Philippines nang magkapandemya. Isang epektibong diskarte ang naisip niya, isang napakagandang opportunity, online plant selling na may kasamang delivery. Kaya from #PlanTita, ngayon siya'y #negosyanteng kumikita. Just like how plants need sunlight, alam mo, dapat nagsashine din tayo ng light to everyone. Let's give them joy. Let's sell them plants. Pero to be able to deliver all byproducts sa mga buyers ng mga plantitas, I needed an effective solution sa mga challenges sa akin sa deliveries noon. And I found that solution in Bajaj Maxima Cargo. Sobrang eto talagang effective na hauling vehicle for my business. Bakit effective? Kasi naloload niya lahat ng mga tinda ko. And even my tall plants, na isasakay niya lahat with no problem at all. Ang galing, di ba? So, right now, I'm planning to buy 2 more units kasi parang effective din siya sa mga new business ideas ko like yung Jolly Jeep and mobile internet cafe. Ang galing, di ba? Yung nakapagdala ka na ng joy sa mga customers, kumita ka pa. Ang saya, di ba? Effective! Kapatid, sa iyong sexual at reproductive health, ito ba ang pinakamabuting paraan ng pagdedesisyon? Huwag iasa sa tsansa ang kalusugan mo. Kumonsulta sa iChoose. Sa mga health workers na mapangunawa, mahusay at matulungin para ang desisyon mo tama, hindi tsamba. Tara, usap tayo. Practice safe sex para sa healthy Pilipinas. Motor Central Kaibi Gun Card. Enjoy discounts and exclusive promos. Event invites. Training. And many more. You can get 5% discount on oil and spare parts, 10% discount on labor charges, 1% discount on purchase of brand new motorcycles. So what are you waiting for? Kaibi Gun? Visit the nearest Motor Central branches to know more.
Be part of Kaibigan Community on Facebook and enjoy the perks of being member in Kaibigan Community. Join exclusive product launch activity. Express your opinion. Join special promotions. Here's quick recap of Kaibigan Community events. What are you waiting for, Kaibigan? Come and join us on Facebook. Mga kapuso, kamusta kayo? Naghahanda kami para sa isang kakaibang road trip dito. At syempre kasama natin ang ating motorcycle dealer, ang Motor Central. Itong Bajaj ang gagamitin natin para ma-experience ko naman kung gaano ito kakomportable at katibay on the road. O ano, ready na kayo? Happy ka! Oo, sarap eh. Komportable ba? Oo, komportable. Matibay ba? Matibay na matibay. Sabi ko si Delo, hindi kayo mahirapan matagpuan ang branches nito sapagkat matatagpuan nito sa Calabarzon area. At syempre, makikita ang Motor Central sa Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon Province, North Luzon. Ikaw naman! Matatagpuan dito sa Mindoro, Marinduque, Davao at Manila. Mga kapuso, paano? Magkita-kita tayo next week at may road trip na naman kami ni Delo. At syempre, kasama pa rin ang ating motorcycle dealer, ang Motor Central. Okay, let's go! Road trip na! Yes! Sugod! Ano, bibili mo na to? Oo naman, kaibigan. Kaibigan? Kaibigan. Friend. Oh. Kasi nalaman ko, sa Motor Central, tinatrato nilang kaibigan lahat ng customers nila. Wow, Sa Motor Central, may alagang kaibigan. Meaning, mapagkakatiwalaan, maingat at maaasahan pagdating sa pagkukumpuni ng motor. Asikasong kaibigan o yung buong atensyon ay binibigay pagdating sa mga impormasyon about motors. Legit ito, kaibigan. Makakasiguro kang urig at matibay ang pyesa ng Motor Central. Payong kaibigan, mabilis at maluwag ang credit terms na ibibigay nila. At style mo to, kaibigan. O bawat motor ay may kanya-kanyang dating na bumabagay sa forma ng customer. Gets ko na! Kaya ang word for the day is kaibigan! Brought to you by Motor Central!